Para po sa topic natin about mercy, pinag-usapan po natin yung habag ng Diyos. And diniscuss din natin ano yung difference between mercy and grace. Ano ba yung pagkakaiba ng biyaya, yung grace, tsaka yung mercy o habag. So dito in-explain natin na yung mercy, ito yung dapat kang parusahan ng Panginoon, pero hindi niya ibinigay sa iyo yung kaparusahan. Yung grace naman, ito yung ginawa mo na nga ng kasalanan si Lord, tapos hindi ka na nga pinarusahan, ginawa ka pa niyang anak. Inampun ka pa niya, ginawa ka niyang anak, minahal, inibig, binigyan ng kinabukasan. So ang tawag doon ay grace. So in-illustrate natin yon na yung mercy, ito yung sinuntok ka, tapos susuntukin mo na, hindi mo na itinuloy kasi nahabag ka dun sa tao. Sa halip, binigyan mo pa ng tinapay. Yun naman yung grace. No? Imbes na suntukin mo, hininto mo na yung pagsuntok mo, pinigilan mo yung sarili mo, pinakitaan mo ng mercy, tapos pinakitaan mo pa ng grace. Tinulungan mo pa. Binigyan mo pa ng pamasahe yung sumuntok sa'yo. So, yun po yung mercy and grace. Now, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng mercy at ng grace ng ating Panginoon. It's not because of the righteous things we have done. That's according to Titus chapter 3 verse 5. Now, gusto ko pong i-emphasize dito yung Matthew 18 no, na isang parable or istorya na ikwento ng ating Panginoong Jesucristo bilang sagot dun sa tanong ni Pedro. Si Pedro po kasi, ang tanong niya kay Jesus, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid ko na nagkasala sa akin? 7 times ba? Now, during that time, that was the culture. Yun yung religious culture, Jewish culture at that time. Na you can forgive, yes, but up to 7 times. Pero si Jesus Christ po, merong bagong culture, bagong kultura na ini-introduce. So si Jesus, kinokontra niya basically yung earthly culture. Kultura ng mga tao, okay, sige, magpatawad ka, pero very limited lang, hanggang 7 times lang ha. Pagkatapos yan, hindi na kita patatawarin forever. Now, sabi ni Jesus Christ, ito yung bagong culture. Ito yung heavenly kingdom culture. Kaya pansinin niyo po, napakahalaga pong punahin or bigyan ng pansin. Ang tanong ni Pedro, ilang beses kong patatawarin yung nagkasala sa akin? Sabi, 7 beses po ba? Sabi ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. It's about, infinity. Ibig sabihin, walang limit. Now, ito po yung punahin natin. Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit. Ayan. Bakit sinabi ni Jesus Christ yung kaharian ng langit bilang sagot sa tanong ni Pedro? Ang Panginoong Jesucristo po, ang ginagawa niya dito ay countercultural. Tayong mga tao kasi, very limited tayong maawa. Yung awa natin may limit eh. Yung habag, yung pagpapatawad may limit. Pero sabi ni Jesus Christ, yung kingdom of heaven, kaharian ng langit, may kultura ito na dapat yakapin ninyo, ipamuhay ninyo at ipakalat dito sa mundo. So nagkwento siya ng istorya. Ano yung kaharian ng langit? Yung kaharian ng langit, ito ay patungkol sa pagpapatawad, bagong kultura. Pagpapatawad, pagpapakita ng habag sa mga tao. Yan yung kultura na gustong ipakalat ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo upang magdulot ng pagbabago dito sa mundo. Alam niyo po, agenda ni Jesus yun eh. Yung character ng Diyos, love, justice, mercy, yun po ay gusto ng Diyos ikalat dito sa mundo. Kaya po, makikita niyo po yung mga verses sa Bible. Be holy just as your Father is holy. Be merciful just as your Father is merciful. Kung ano si Lord, yun yung pinapagawa sa atin. Kasi ang gusto ng Panginoong Jesucristo, yung mundo ay mapuno ng kabanalan ng Diyos. Yun po yung agenda ni Jesus. Kaya pag nagpapakita ka ng habag sa kapwa mo, nagpapatawad ka, nagkakaroon ka ng bagong kultura, yung kingdom culture, nagiging parte ka sa pagbabago ng mundo na agenda ng ating Panginoong Jesucristo. Again, ang tinuro ng Panginoong Jesucristo na panalangin sa atin ay Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come,
Your will be done on earth as it is in heaven. Yung kaharian ng Diyos ay bumaba rito at sakupin yung buong mundo, no? At mangyari dito sa lupa ang kalooban ng Diyos Ama na nangyayari sa langit. So meron talagang kingdom culture. At yun yung gustong ipakalat ng Panginoong Jesucristo dito sa buong mundo. So dito nagkwento siya ng isang parable. Yung hari po rito ay walang iba kundi ang Diyos. Yung Diyos yung nag-cancel ng napakalaking utang, napakalaki ng atraso nitong tao na to, nitong servant na to doon sa mahal na hari. Milyon. Parang tayo po, no? Yung atraso natin sa Diyos, sobrang laki. Lahat po ng ginawa nating kasalanan, atraso natin yun sa Diyos. Now, yung kapwa niya alipin, may atraso sa kanya. Daan-daan lang. Sabi dito, ilang daang piso lang. Pero yung atraso niya sa mahal na hari, milyon. So, ano ba naman yung ilang daang piso? Let's say 200 pesos, 300 pesos. Di mo po ba patawad yan? Samantalang pinatawad ka ng mahal na hari sa napakalaki mong pagkakautang. So, basically, ang sinasabi rito ni Jesus Christ, yung pinakapuntos niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka ring sanang nahabag sa kapwa mo? So si Jesus, ang agenda niya, magkaroon tayo ng kingdom culture. Na kung paano tayo minahal ng Ama, ay mahalin din natin ang ating kapwa. Paano tayo inibig, paano tayo pinatawad ng Diyos, ay magpatawad din tayo sa iba. Kung paano tayo pinagmalasakitan ng Diyos, magmalasakit din tayo sa iba. At kung paano nahabag sa atin ng Diyos, ay mahabag din tayo sa iba. Isipin niyo po yan. Magkakaroon talaga ng pagbabago dito sa mundo. Yung mga pamilya, mas magiging maayos, magkakaroon ng pagpapatawad sa isa't isa, magkakaroon ng reconciliation, not just families, but also communities, tribes, peoples, and nations. Magkakaroon talaga ng transformation dito sa mundo. Yan po yung agenda ni Jesus. At yung transformation po, nagsisimula po yan sa akin at sa iyo. I-apply po natin. Magandang umaga po. See you po tomorrow.